Okay, sisimulan natin ngayon ang isang kwento mula sa aklat ng Genesis. At hindi ito basta-bastang kwento. Ito'y tungkol sa matinding selosan, mga pangarap, at isang pagtataksil na babago sa takbo ng kasaysayan. Pag-uusapan natin kung paanong ang inggit sa loob mismo ng pamilya ay pwedeng humantong sa isang desisyon na, well, wawasak ba sa kanila o baka naman hindi? Hayan ang mapanaginiping iyon. Grabe, sa mga salitang yan palang ramdam mo na agad yung galit at pangungutya, di ba? Dito mismo nagsisimula ang tensyon. At ang masakit, hindi ito galing sa kaaway o sa ibang tao, galing to sa sarili niyang mga kapatid. So, kilalanin muna natin ang mga tauhan. Sa isang pamilyang may 12 anak na lalaki, may isang kitang-kita na paborito. Si Joseph, ang paboritong anak ng tatay nilang si Jacob. At dito mismo mag-uugat ang lahat ng problema. Alam nyo, walang mas nakakalason sa samahan ng makakapatid kesa sa paboritismo. Dito sa kwentong to, hayagan talaga yung pagtingin ni Jacob kay Joseph. At sa bawat espesyal na pagtrato na binibigay niya sa bunso, lalong lumalalim yung galit at inggit ng mga kuya niya. At hindi lang to basta damit ha. Itong maggarbong balabal na to para siyang isang bandera. Isang malaking anunsyo sa lahat na espesyal si Joseph. Para sa mga kapatid niya, ito yung simbolong araw-araw na sumasampal sa kanila na, uy, hindi kayo ang paborito. So, kung paboritismo ang nagsimula ng apoy, yung mga panaginip naman ni Joseph ang nagbuhos ng gasolina. At ang matindi pa, sa halip na sarilinin niya, buong pagmamalaki niya itong ikinuwento sa mga kapatid niyang nagngingit-ngit na sa galit. Pwedeng i-imagine nyo yung eksena, sinasabi ng bunso niyong kapatid na balang araw lahat kayo luluhod sa kanya. Para sa kanila, hindi lang to basta panaginip, ito ay isang direktang insulto, isang deklarasyon ng kayabangan niya. At hindi pa siya tapos. Sa pangalawang panaginip, pati yung araw, buwan at 11 bituin na malinaw na sumisimbolo sa mga magulang at kapatid niya ay yumuyukod daw sa kanya. Sa puntong to, kahit yung tatay niya, hindi na napigilan, sinaway na siya. Medyo sumosobra na kasi. So ayun na nga, dahil sa mga panaginip na yon, yung simpleng selos, naging matinding galit na talaga. Tumigas na yung mga puso nila. Kumbaga, naghihintay na lang sila ng tamang tiyempo para gumanti. Dito napapasok yung tadhana. Isang simpleng utos mula kay Jacob, puntahan mo tingnan ang mga kapatid mo, ang magiging simula ng lahat. Ang hindi niya alam, ipinapapadala niya yung paborito niyang anak sa gitna mismo ng mga taong may maitim na balak laban sa kanya. Habang naglalakbay si Joseph, papalapit siya ng papalapit sa panganib. At sa di kalayuan, sa Dothan, natanaw na siya ng mga kapatid niya. Alam mo yung pakiramdam na yon? Yung pagkakita pa lang sa kanya mula sa malayo, kumukulo na agad ang dugo nila. At heto na, inilabas na nila yung maitim nilang balak, walang paligoy-ligoy. Halika, patayin natin siya, sabi nila, at tingnan natin kung anong mangyayari sa mga panaginip niya. Ang gusto talaga nilang patayin ay hindi lang si Joseph, kundi yung mismong pangarap niya. Pero teka muna, may isang tumutol, si Ruben, yung panganay. Ayaw yang dumanak ang dugo ng kapatid nila sa kanilang mga kamay. Kaya ang sabi niya, wag, ihulog na lang natin siya sa balon. Pero may lihim siyang plano na balikan at igligtas si Joseph. May konting pag-asa, pero sapat kaya to. At dito, biglang nag-iba ang lahat. Mula sa isang krimen na puno ng emosyon at galit, yung pagtataksil ay naging isang negosyo. Ito yung sandali kung saan ang buhay ng isang kapatid ay nagkaroon ng presyo. Ang talagang nakakakilabot dito ay yung lohika ni Judah. Mula sa bugso ng damdamin, ginawa niyang isang praktikal na desisyon ang lahat. Teka, sabi niya, anong mapapala natin kung papatay natin siya? Bakit hindi na lang natin pagkakitaan? Grabe yung lamig ng kalkulasyon na yon na nagtulak sa anila sa huling hakbang. 20 siklong pilak. Yan. Yan ang naging halaga ng buhay ng kapatid nila. Isang presyo na habang buhay nilang dadalhin sa kanilang mga konsensya. Okay, so naisagawa nila ang krimen. Ngayon, haharapin naman nila ang mas mahirap na parte, ang magsinungaling sa kanilang ama. At para pagtakpan ang ginawa nila, bubuo sila ng isang napakalupit, napakasakit na kasinungalingan. At tingnan nyo kung gaano kadetalye ang plano nila. Kinuha nila yung balabal, yung mismong simbolo ng pagmamahal ng ama kay Joseph, at ginawa nila itong ebidensya ng isang karumal-dumal na kasinungalingan.
At sa isang tingin pa lang sa duguang balabal, gumuho ang mundo ni Jacob. Ang konklusyon niya, kinain siya ng mabangis na hayop. Isang kasinungalingan na buong puso niyang tinanggap bilang katotohanan. Ang panata ni Jacob na habang buhay siyang magluluksa ay nagpapakita kung gaano kadalim yung sakit. Tumanggi siyang maaliw na patunay lang kung gaano kabigat ang naging epekto sa kanya ng kasinungalingan ng sarili niyang mga anak. At habang ang kanyang ama ay wasak na wasak sa pagluluksa sa kanyang pinaniniwalaang pagkamatay, si Joseph naman ay dinadala sa isang banyagang lupain. Nasa Ehipto na siya, hindi bilang isang paboritong anak, kundi bilang isang alipin. Dito pa lang magsisimula ang kanyang tunay na pagsubok. Kaya, iiwan natin kayo sa tanong na ito. Ano ang mangyayari sa isang pangarap na sinalubong ng ganito katinding pagtataksil? Dito na ba talaga nagtatapos ang lahat para sa mapanaginiping si Joseph? O baka naman, simula pa lang ito ng isang mas malaki at mas hindi inaasahang kwento?